Sa mga gusto makasali sa balitaktakan natin, maaari na kayong mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ang ating balitaktakan. Nako, eto po ha, makakasama dapat natin yung National Grid Corporation of the Philippines ngayong NGCP. umaga. Pero tumanggi sila, Joel, na magbigay Bakit? ng pahayag. Kaugnay nito, well, hindi natin alam kung baka piniprepare pa yung kanilang mga official pahayag statement. yun. Oo. Na-restore na raw ang 80% ng power supply sa mga lugar na tinamaan ng malawakang blackout sa Luzon kahapon. Pero patuloy pa rin ang investigasyon ng NGCP kaugnay sa nangyaring problema. Dahil walang makipag-usap na taga-NGCP, makipag-coffee muna tayo kay Maylene Kapongpol, ang direktor ng Electric Power Industry Management Bureau Sige. ng Department of Energy. No? Si Maylene magko-coffee doon sa office nila, tayo dito. Tayo dito. Okay, sige. Pero sabay pa rin Sabay pa rin tayo magko-coffee, magko-coffee. Maylene, good morning. Director, good morning po. Ay, good morning po, Miss Susan and Mr. Joel. Good morning at sa inyong mga tagapakinig. So, kamusta ho? Naibalik na ho ba yung supply ho ng kuryente sa buong Luzon grid? Opo, as of 11:50 last night, nag-feedback ang NGCP na na-restore na lahat ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Okay, Direktor, sa ngayon ho ba, well, kahapon pa naman ito nangyari, nung hapon, di ba? Natukoy na ho ba kung ano yung sanhi? Sinasabi, ang dahilan ho, nag-trip yung Binyan Kalakalan. Kung ito nga ho yung pinagmulan nitong blackout natin sa malaking bahagi ng Luzon, ano ho ang dahilan? Opo, tama po, base doon sa report din ng NGCP kagabi, kasi itinawag namin lahat ng apektadong or concern ng entities, doon sa major disturbance na nangyari around 1:51 ng kahapon. So, lumalabas po na nagsabay, nag-trip yung Calaka Unit 2 at yung Calaka Binyan na 230 kV transmission line ng NGCP. But yung pinaka-reason kung bakit or ano ang nag-trigger ng outage or yung pag-trip nitong mga facilities na to ay hindi pa natin makuha sa ngayon sapagkat ginagather pa ng NGCP yung mga datos. I-evaluate nila, inatasan sila ni Secretary Petilla or ng Department of Energy na i-evaluate yung situation. Kung ano talaga yung nag-trigger ng brownout kahapon na nagresulta nga din sa cascading na nadamay yung ibang linya at ibang power plant. Kahapon kausap po si Attorney Alabanza ng NGCP sa Super Radio DCWB at sabi ho niya, wala sa kanilang problema. Ang problema ay nandun sa Binyan Power Plant. No? Talaga bang natubo na ho ba kung nagkaroon tayo ng problema sa transmission? Opo, yung tulad po ng nasabi ko, sabay kasing nag-trip yung Unit 2 ng Calaka Power Plant at saka yung Calaka Binyan 230 kV kasi ito yung mag-link na facilities. So, ina-assess namin, in fact, hinihingian namin ngayon lahat ng generation facilities na isubmit yung tinatawag natin log sheet. No? Di ba habang nag-ooperate ang planta, merong nagre-record internally nung kanilang sistema kung paano nag-operate. So, based dito sa log sheet na to, malalaman din natin kung ano talaga yung reason at nag-trigger itong pagka-trip ng Calaka Unit 2 at yung Calaka Binyang 230 kV line. Director, yung sinasabi mong breach of security, may kinalaman ba ito doon sa pagkawala ho ng power supply? Kasi parang bakit napasabay naman yung pag-shutdown ng anim na power plant sa Luzon? Ano po yung, anong pang explanation natin yan, Director? Ganito, ang ating kasing electrical system, for example sa grid, ito ay interconnected with various components, no? So, meron tayong mga generation facilities na marami yan, sa north, sa south, sa Batangas, sa Laguna. Meron tayong mga planta ng kuryente at ang nag-connect dito ay yung tinatawag natin transmission line ng ino-operate ngayon ng National Grid Corporation of the Philippines. So, meron mga step-down transformer din tayo at distribution system. No? Ito na yung ino-operate naman ng ating Meralco o kung sino man mga electric cooperative na para i-supply na dun sa ating mga
tinatawag na bahay, establishmento na nangangailangan ng kuryente. Itong system na to, meron tayong tinatawag na mga special protection system, no? Na dapat kung merong mag-trip or merong masirang isang planta or isang linya, dapat bubukas yan or ma-isolate siya na ang lahat ng ibang nakakonekta sa grid ay hindi maapektuhan. Ang nangyari kahapon, kaya nga ito yung ini-evaluate natin at hiningan natin ng datos ang NGCP at ang mga generation facility ay bakit nag-fail mag-open or ma-isolate yung tinawag nating Calaca Unit 2 at yung Binyan Calaca Line. Meron ba kayo nakikitang human factor po doon? Hindi pa namin ma-distinguish ngayon or ma-determine ano talaga yung cost at hihintayin namin ang submission ng NGCP as soon as possible. In fact, sana within the day, makuha namin itong evaluation ng NGCP. Alright. Kung bakit nagkaganon. Kasi Joel, ang ano dito, Director, mag-election malapit na po ang election, ano? Alam niyo naman, isa sa mga pinapangambahan ito, hindi dahil sa baka magkaroon ng, ano tawag dito, baka hindi matuloy ang eleksyon, kung hindi baka yung, madami yung maraming kinakabit na, kinakabit na issue kapag nagkakaroon ng mga blackout, brownout during election. Oo nga po. So ano ang assurance natin? Magkakaroon ba tayo ng katiyakan na hindi mangyayari itong nangyari kahapon sa mismong araw ng eleksyon? Kahapon, in-emphasize ng Department of Energy, lalo na ng ating kalihim, na talagang dapat hindi na maulit ito. Pangyayari ito at ipinangako naman ito ng ating mga generation companies at transmission, even the distribution utilities. Ang Department of Energy po, since early this year, around February, nag-create na talaga kami ng tinatawag nating task force halalan at regularly nag-meet kami. One, to prepare for the contingency plans of each respective entities or agency. And then, kung ano yung mga kailangan na coordination with other agencies and kung sino man yung pwedeng kausapin to resolve any issue that may affect yung supply natin. So, nakalatag na lahat ng contingency plan ng ating mga generation companies, ng NGCP, even ng Meralco, at ng National Electrification. Kasi nationwide po lahat ito. Ibig sabihin, dapat walang 1 week, base doon sa directive namin, 1 week before and after election, dapat walang brownout, Kaya nagulat kami rin kahapon kung bakit nagkaganito yung, nung bigla ang roon ng major system disturbance. Actually, ang sabi ho ni Secretary Pitilla, hindi daw mangyayari po ito dahil, alam niyo, miski magkaroon tayo ng blackout sa araw ng eleksyon, merong backup power yung PICOS, aandar at aandar po yan. Pero syempre, we don't want the PICOS to run on batteries. At gusto natin magtumakbo ho yan on regular power. Talagang tinitiyak po ba natin at hindi na ho mangyayari ito sa araw ng eleksyon at hindi na ho mangyayari ito kahit kailan dahil we are paying expensive rate of power, Director. Oo, tama po. Kami po sinisigurado at binabantayan namin yung performance nitong mga stakeholders na dapat talaga ay hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari. At sinisiguro naman namin na hindi sabotage to or hindi election related kasi sabi nga ni Secretary, wala namang magiging dito. Kasi ang masaklap lang natin yung sinasabi pala ng ni Secretary Petilla na dapat na 1 week before and 1 week after election ito, dapat walang ganito. Ilang araw na lang pinag-uusapan natin dito, Director, di ba? Masyadong coincidental. Ilang araw na lang. Ngayon po, Huwebes na So we're 3 days and then election na po. Parang hindi mo maiaalis tuloy sa mga kababayan natin na mag-alala ngayon na baka yung nangyayari dyan sa Mindanao mangyari sa atin ang masaklap niyan sa mismong araw pa ng eleksyon. Apo. So, sinisiguro naman po namin na meron tayong enough supply at itong nangyari kahapon ay isang tawag natin parang
ako parang isang Isolated? pitik para tingnan talaga ng na maging alert, mas alert ang NGCP at ang mga planta natin ng kuryente. Ayan, sana nga talagang magkaroon ho ng ang tawag dito, katuparan yung pangako na hindi magkakaroon ng blackout sa araw mismo ng eleksyon. Maraming salamat po, Ms. Mylene Capungcol, Director ng Electric Power Industry Management Bureau ng Department of Energy. Pero parang napahiya tuloy si Secretary Pitilla kasi siya di ba sabi niya, 1 week before. 1 week before and 1 week after. Hindi pala naman 1 week. Days before. Oo. Naku, tuloy yung ulo ng mga kababayan natin kahapon. Bukod kasi sa init ng panahon, eto nga, napasabay pa yung malawakang blackout. Ano kaya tingin ng mga kababayan natin sa nangyaring blackout? Alam mo, kanya-kanyang kanya-kanyang hinuha. Kanya-kanyang hinala, di ba? Hinuha, lalim. Malalim talaga yun. Alamin natin ang panlasa na basa mula sa ating guest host na makakasama ngayon, si Cesar Apolinario. Sar!